Itong susunod natin bisita ay talaga namang kakaiba ang skills. Sa bawat pagguhit ay nakagagawa nga raw siya ng ilang portraits ng sabay-sabay. Diba? Interesting, hindi ba? Tawagin natin sa ating Net25 studio si Ginoong Emmanuel Dane Ventura. Good morning, Dane! Ginoong Emmanuel, diba? Pero ilang taon na? Good morning. Good morning po. Emmanuel, ilang taon ka na? 15 years old po. 15, di ba? Ang ating bisitang Ginoo. Aba. And sa 15, bati ka muna sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga follower. So, great morning po sa lahat. And ako po si Emmanuel Dane A. Ventura. And shout out ko lang po yung mga kaklase ko po sa Deparo High School and yung mami ko po. Aba, sa Deparo. Hello guys. Hi guys. Ilan taon ka, Dane, nang ikaw ay mag-umpisang gumawa ng mga sketch, mga doodles, mga doodling, ganyan? So, actually po kasi, 1 to 3 years old po kasi ako. Ang dami ko po kasing hilig eh. Mga astronomy, biology, kung ano-ano pa po, geography. Tama. Tapos po, pagdating ko po ng bandang 4 to 5, nakapanood po ako ng isang sa TV, yung Art Attack. Okay. So doon po ako nagsimula na parang magkaroon po ng interest sa art, sa mga colors po. Oo. Tapos po after po noon, doon na po nagsimula na i-push ko po siya paunti-unti. Tama, oo. Parang lahat yata tayo, nag-umpisa sa gano'n, ano? Yes po. Paano ba? So, ano ba ang naalala mong una mong ginawa? Yung nakita mo, okay to. Ito ba yung sa pagdudoodle? O yung talagang straight-on na portrait? Ay, hindi po. Ang naalala ko pong mga dinodrawing ko po noon is puro mga flags po. Kasi mahilig po ako sa geography po. Oo. Iba't ibang mga flags po sa iba't ibang bansa. Ang galing. At na-discover mong mahusay kang gumuhit. Pero kailan mo na-discover mahusay kang gumuhit ng sabay-sabay? So, ibig sabihin, dalawang kamay ang gamit mo. Yes So, po. ambidextrous ka. Kaya mong parehong, kaya mo kaliwa at kanan. Ibig sabihin nun. Kailan mo na-discover na kaya mong gawin ito? Actually po, halos ngayon lang po yun. Nagsimula po yun nung may napanood lang po akong video na gumawa din po ng ganun karami na portraits. Okay. So, bilang competitive po na student, parang na-inspire po ako na gusto ko rin pong gayahin. Oo. Ito sa mga nakikinig sa Radyo Agila at sa mga nanonood sa TV, sa kanilang mga telebisyon, sa kanilang tahanan, ipinapakita natin ngayon kung paano nagagawa nitong si Manuel ang gumawa ng portrait ng sabay-sabay. Meron kang gadget na ginagamit, parang yari sa kahoy ba ito? O Kawayan po. Tapos, ang ilang portrait ang nagagawa mo? 17 po 17 lahat. ito. Yes po. Ang pinakamarami nagawa mo, 17. Yan Pero, ibang disiplina ito at galing. Kasi, yung magawa mong sabay-sabay, sige, kaya nating pagkadalubhasaan siguro kung talagang talented ka, hindi ba? Pero yung gumawa ka ng individual, mga iba't ibang mga individual na portrait, di ba? Iba-ibang itsura. May babae, may lalaki, iba-ibang hugis ng muka, iba-ibang personality. Kakaiba yun. Opo. Paano mo ginagawa yun? So ano po, nung first time ko po kasi mag-portrait, so nag-practice na po ako ng iba't ibang mga style po, mapababae, lalaki. Okay. Ngayon po, pagdating po sa art po na yan, iba po kasi siya sa mga ginagawa ko pong art na realism. Ayan po kasi scribble art po siya. Oo, scribble. So bago Oo. po talaga siya sa akin. So Yung lagay na yan, bago pa. Yes po, first time ko po yan. Ang galing. Okay. Then po, nag-practice lang po ako nun sa isang mukha lang po. Tignan mo yun, oh. Isang mukha lang po. Nung na-master ko na po, sabi ko okay na po to. 17 na po agad. So hindi na po ako tumalon ng 1, 2, 3. Oo, kumbaga sa mga nagpapakomisyon sa'yo, kaya mo mag-accommodate ng maraming kliyente, hindi ba? At ano yung ginagamit mong, bukod sa kawayan, anong tools yan? Ano lang po yan, kawayan, tas ballpen po, ordinaryong ballpen lang po. Ordinaryong ballpen? Bali, nagsimula po yan na sketch po muna ng lapis. Then nung may sketch na po, in-outline na po Lapis ng ballpen. Oo, kailangan talaga may outline. Yun ang Yes tinuturo po. sa atin noon. At ito nga, nakikita natin sa telebisyon, ay ito nga nakikita natin ngayon sa studio. Ito, so itong mga,
ito ay iba't ibang mga pangulo Opo. ng Pilipinas. From Emilio Aguinaldo Mula to- kay Emilio Aguinaldo Hanggang kay Bongbong po. hanggang kay, Ayan po. ang galing, tama, ang galing. Aba, ngayon marami na ba nagpapa-commission sa'yo, mga nagpapagawa ng mga Sa content ngayon nila? po, halos bilang pa lang po sa daliri. Okay lang yun. Opo, Darami since na yun. nagsisimula pa lang po ako. Dadaragdagan na yun. Napapanood ka lang ngayon, di ba? Saka syempre yung mga content mo, content creator kasi ka rin, gumagawa ka rin ng TikTok po. content Yes sa po. TikTok. Oo. Ano ba ang future goals mo pagdating sa pag-sketch? Gusto mo bang, ano ba? I'm sure, gusto mo makilala ka sa buong mundo. Gusto mo di ba, maraming magpagawa sa'yo ng mga commissioned artwork, obra. So, ang pinakang goal ko po talaga, unang-una is makapasok po sa isang school na connected po dito sa kukunin ko pong course. Oo. Bali, ang course ko po kasi nakukunin is Fine Arts. Yes. So, isa po yun sa mga parang magiging stepping stone ko po para matupad ko po ng gusto yung mga goal ko po. Kasi sa field po na ito, since though marami pong nakaka-appreciate na, pero alam ko po sa sarili ko na marami pa po ang mga kailangan pang aralin, kailangan pang masterin. Okay. At mga kababayan, sa edad na 15 years old, ito ha, so ibang disiplina at talento ang gumawa ng ganito, yung scribbling, ano? Yes po. Di ba? Pero iba rin, itong, pwede mo ba ipakita itong, ito. Tama. Tignan mo naman tignan nyo naman tong, realism, di ba? Hyperrealism. Hyperrealism, di ba? Makatotohanan. Tignan mo, ito talaga, sheer talent ito. At a very young age. Tignan nyo naman itong mga, iba pa niyang ginawa, yung detalye, yung Yan po texture yung ng balat. pinaka-recent ko pong portrait. Ito pong matanda. Oo. Ng hyperrealism Ito si Apo Wang Odo. Ito Yes naman, po. ito syempre, ito ay si Taylor po. Swift, oh. Yung detalye, talagang, saka yung detalye yung makatotohanan, yung pag-agos, pagdaloy ng tubig, di ba? Yung detalye ng kanyang, yung texture ng kanyang balat, napakahusay. Palakpakan natin. Palakpakan natin sa studio! Mahusay. Okay, anong mensahe mo sa mga katulad mo, mga bata na gusto maging katulad mo? So ako po, bilang isang 15 years old pa po na bago pa lang din po sa journey po na ito. Yung lagay nito, bago ka pa lang, ha? What more kapag 30 years old ka na, di ba? Oh. Ang ma-advise ko lang po, pag naisip po nila or nakikita po nila na parang wala silang future sa mga bagay po na to, huwag po silang panghinaan ng loob. Kasi ako din po, nung nagsisimula pa lang, sabi ko sa sarili ko, ay wala akong talent dito, mahirap tong gagawin ko na to. Pero lahat naman po kasi nagagawa napapractice po eh. So, kung gugustuhin po natin na ma-master yung isang bagay, go lang po kahit mahirap, tuloy-tuloy lang. Kasi sa huli worth it din naman po eh. Napakaraming wisdom na at 15 years old. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!